Sa paglabas ng bagyong Emong sa Philippine Area of Responsibility noong nakaraang linggo, iniwan ito ang malaking pinsala sa lalawigan ng La Union. Mga bahay na natumba at nasira, mga bahay na wala ng bubong, mga punong nabuwal at marami pang anyo ng hagupit ng sakuna. Sa huling tala, aabot sa mahigit 14,000 na mga pamilya na katumbas ng higit 49,000 na individual ang naapektuhan ng nagdaang pag-uulan. Tinatayang nasa 102.8 milyon naman ang pinsala sa infrastruktura, 60.6 milyon naman sa agrikultura at halos 87,000 ang nalugi sa livestock sector. Patuloy naman ang isinasagawang clearing operations ng mga otoridad sa iba't ibang parte ng probinsya. Kasabay nito ang patuloy na distribusyon ng mga relief goods sa mga evacuation centers. Kahapon, July 27, personal na naghatid si Governor Mario Eduardo C. Ortega ng mga family food pack sa bayan ng mga Santo Tomas, Agoo, Aringay at Bawang. Kasunod nito, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagsagawa rin ng relief operation sa mga evacuees sa San Fernando City. Nananatili naman sa baha ang Barangay Rimos sa bayan ng Luna, La Union. Dahil sa sitwasyon ng probinsya, sinuspende ni Governor Ortega ang klase sa lahat ng antas ngayong araw, July 28, habang asynchronous learning naman ang ipinatupad para sa mga nasa kolehiyo. Samantala, sa probinsya naman ng Ilocos Sur, halos 19,000 individual ang naitalang apektado ng bagyong Emong. Pinakamalaki ang pinsala sa bayan ng Sugpon, nakalapit lamang ng La Union, kung saan naitala ang 240 sa 247 na nasirang bahay sa buong lalawigan. As of today po, we have recorded na affected families with 6,334 na families affected na with 18,999 na individual. Sa damaged houses naman po, 247, a total of 247, 9 totally, and 238 partially damaged na houses po. Ang pinakamadami, sir, sa 200 out of 247 to 240 sa municipality of Sugpon, wherein katabi lang po ng La Union. Dahil dito, posibleng isailalim sa state of calamity ang bayan. Nasa proseso pa rin ang mga opisyal sa pag-a-assess ng mga naapektuhan, lalong-lalo na ang mga barangay na na-isolate dahil sa landslide. As of now, sir, wala, pero parang tinitignan namin yung bayan ng Sugpon. Baka sabi niya kasi baka possible na mag-state of calamity kasi ongoing pa rin yung rapid damage needs assessment nila or yung pag-assess na mga sa mga affected. Lalo sila yung pinakamarami. Dahil nga sabi ko kanina, sir, they have 240 damaged houses as of now, and pwede pang dumami yung bilang na yun. And may dalawa pa kasing isolated na barangays dahil sa pag-landslide sa kanila po. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ilocos Sur, umabot na sa 27.5 milyon ang danyo sa mga infrastruktura, 3.1 milyon sa agrikultura at halos 322,000 sa livestock sector. Agad naman nagtungo ang mga tauhan ng PDRRMO at provincial government para maghatid ng tulong sa mga evacuees. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuuang danyo sa probinsya kaya hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay official para sa anumang tulong na kailangan o impormasyon. Ron Maranan, RNG News.